Hello guys, i-share ko sa inyo itong experience ko. Nangyari ito year 1997 to 1998. Kung naaalala nyo guys, ito yung panahon na itinatayo yung Skyway dyan sa Expressway, South Super Highway. That time, na-experience ko yung pinaka-worst experience na naranasan ko. That time kasi, nung ginagawa yung Skyway na yan, ay grabe yung traffic. Super. Pumasok ka sa umaga, umuwi ka sa hapon, traffic pa rin. Alam nyo guys, dito ko na-experience yung tinatawag na sumakay ng PNR o kaya train. Siyempre, wala akong kahit bicycle, wala akong motor, wala rin akong sasakyan. No choice kundi sumakay ka sa train. That time, ako ay nagwo-work sa Plaza Pier Makati. Ang baba ko, pag sasakay ako ng train is Pasay Road. Okay? During that time, in-adjust ng company yung time ng pagpasok namin. Kasi nga hirap talaga. Gigising ako ng bandang alas 3 para mag-prepare. Kailangan bago dumating ng alas 4, nasa PNR station na ako ng Alabang para makasakay. Kasi ang susunod na biyahe ng PNR is alas 6 na or 5:30. Ngayon, para hindi ako malate, kailangan makarating ako ng alas 5 doon sa Plaza Pier Makati. That time kasi merchandiser ako, company merchandiser ako. Di ang ginagawa ko, gigising, then sinisiguro ko na makakasakay ako ng train. Kasi nga, ayun, ang susunod is 5:30 na. Doon ko naranasan guys yung pinakamahirap na pagsakay sa sasakyan. Kung nakaka-relate kayo, during that time, 1997 to 1998, nangyari po yun ang ginagawa ang Skyway dyan sa Expressway. Kailangan kong makasakay. Sa Alabang, siyempre, ang daming mga empleyado na gusto rin makapasok na maaga. Siksikan, guys. Kailangan makipag-siksikan ka, makapasok ka man lang kahit nakatayo para makapasok sa trabaho. Ito ang nakita ko ron guys nung panahon na yun. Hirap na hirap yung kaming mga lalaki hirap din. Lalo na yung mga babae. Mga babae talagang grabe. Makapasok lang kahit na matsansingan. Madikit yung masiselang bahagi ng katawan nila. Hindi ka naman po pwedeng gumawa ng kalokohan doon dahil mabubugbog ka. Kaya talagang pirmis ka lang. Ngayon, habang papunta ang biyahe sa Bikutan o Sukat, siyempre madadagdagan na naman ng pasahero. Yung dating nasa lata ka ng salmon o Hokkaido, maluwag-luwag, sa sardinas, yun ang pinaris ko. Grabe siksik. Grabe talaga guys. Siksika na, nakatayo kayo. Pagdating ng Bikutan, may bababa, pero may sasakay din. Then, ang kasunod nun is FTI. At ang susunod is yung yung Magallanes. Tapos unti-unti na lumuluwag. Ngayon, bababa ako ng Pasay Road para makarating ako before 5 o'clock. Medyo malayo-layo pa yung trabaho ko. May sasakyan naman, kaya lang, sayang lang. Dahil hindi ka naman doon ibababa mismo sa tapat. Kaya ang gagawin mo, lakad-takbo para makarating ka doon. Then everyday ganyan ang situation. Sa hapon, ang pasok ko kasi is 5, ang labas ko ay alas 3. Wala nang palit-palit ng damit. Lalakad ka, takbo ka, lakad, takbo. Minsan nga guys, sa experience ko, umaandar na yung trend. Pero pwede mo pang habulin. Tapos may mga babae sumasabay din. Sisigaw, kuya, hawakan mo ako. Siyempre, ikaw lalaki, nakahawa ka na doon. Sa istribo, hawakan mo yung kamay niya, tapos
iaangat mo siyang ganon para makasakay yung babae. Dito namin naranasan babae at lalaki guys, ang tumungtong sa ibabaw ng bubungan ng tren. Kasi bakit? Sobrang puno na yung yung loob ng tren. Grabe, sobrang puno. Kaya doon maranasan mo yung sumakay ng ibabaw ng tren. Dito may rules, kailangan ka sumunod. Yun naman maganda para sa lahat ng ride ng mga passengers. Pag may sumigaw ng hapon, hapon! Kailangan nyo lahat yumuko. Alam niyo kung bakit guys? Dalawang bagay. Yung isa, yung wire na nakatawid sa release ng tren galing sa home along the release. Pag ikaw inaabot nun, dito, tilapon ka sa labas. Ngayon, meron pa yung mga sanga ng puno ng nyog. Ganon din, kailangan yuyuko ka din. Dahil pag hindi mo yung ginawa, ay sigurado, mapapasa Diyos na lang yung mga taong nakakita sa'yo. Kaya that time is very worse. Ha? Hindi mo naman pwedeng sumakay ka na lang ng bus, maghintay ka. Alam niyo kung bakit? Lalo kang, baka kung mahigpit yung asawa mo sabihin, saan ka nang galing? Ha? Ngayon, eto yan. Meron pang nangyayari, habang umaandar yung tren, may nambabato, may nangahagis ng tubig na galing sa mga home along the release. Minsan ihi, minsan tubig, minsan kanal. Grabe yung naranasan namin noon. Wala ka naman mapagsumbungan dahil hindi mo alam kung saan lugar yung pangyayari na yun. Kaya yun, ang situation na experience ko ng araw. Sana nakarelate kayo, na-experience nyo din yung situation na ganyan. Yung minsan na iwan ka ng tren papunta ng Alabang. Ang susunod nun ng biyahe, yung 4 o'clock na mismo, ang susunod nun 5:30, 5:15 to 5:30. Ang tagal. Grabe ang tagal.